Mama, nasaan na naman yung tsinelas ko? Tanong ni Risa habang paikot-ikot sa sala at halatang naiinis na. Lumabas si Aling Linda mula sa kusina, bitbit ang isang tabo ng tubig. Anak, di ba dinala mo sa kwarto mo kanina? Sagot niya, sabay abot ng tabo sa ibabaw ng mesa na para bang nalimutan na kung bakit ito dala. Naku, hindi po. Nandito yun kanina sa tapat ng pinto. Wala naman akong dinadala sa kwarto. Sagot ni Risa. Halatang nawawala na ng pasensya. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakakalimutan si Aling Linda. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas nang halos masunog ang sinaing dahil sa nakalimutan niyang isalang ito. May saring insidente kung saan inilagay niya ang mga kutsara sa freezer at ang yelo sa cabinet. Ma, parang sobra ka nang nakakalimot ah. Puna ni Risa habang napapakamot sa ulo. Nakakainis na minsan, para kang bata. Ngumiti lamang si Aling Linda. Matanda na ang nanay mo, anak. Minsan makakalimutin na talaga. Ngunit sa loob-loob ni Risa ay may duda siya. Hindi lang basta simpleng pagkalimot ito. May mga pagkakataong tila malayo ang tingin ng kanyang ina. Nakatitig sa kawalan at kapag tinawag mo ay matagal bago sumagot na para bang nasa ibang mundo siya. Isang araw, habang abalang nanonood si Risa ng telebisyon, napansin niyang paulit-ulit na nililinis ng kanyang ina ang parehong plato sa lababo. Ilang beses na itong nabas at pinunasan, ngunit inuulit pa rin niya. Ma, tama na po yan. Malinis na yan oh. Sigaw niya, halatang naiinis. Nagulat si Aling Linda, nabitawan ng plato at nabasag. Ay naku anak, pasensya ka na. Dahil doon ay napailing si Riza. Padrama ka na naman ma. Paulit-ulit mo nang ginagawa yan eh. Kung ayaw mo nang magtrabaho sa bahay, sabihin mo lang. Napayuko na lamang si Aling Linda. At sa likod ng kanyang mga matang malalim ang pagkakatitig sa basag na plato, tila may lungkot na hindi niya may paliwanag. Sa edad niyang 67 taong gulang, hindi na rin kasing sigla ng dati ang katawan. Ngunit ang mas nakakabigat ay ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang alaala. Isang bagay na hindi niya may pagtapat sa anak dahil baka mas lalo lamang siyang hindi paniwalaan. Habang naglilinis si Risa ng salamin kinabukasan, nakita niyang nakasulat sa lipstick sa mismong salamin sa banyo ang mga salitang, "Sabihin kay Risa na uminom na siya ng gamot." Napakunot siya. Ma, anong kapal pala na naman to? Lumabas si Aling Linda mula sa kwarto. Tila walang kamalay-malay si isinulat niya. Anong sinasabi mo anak? Wala, kayo naman ho eh. Sagot ni Risa. Sabay punas ng sulat. Sa isip ni Risa, laro-laro lamang ito ng kanyang ina. Isang pakyut na pag-arte ng matanda. Na para bang nagpapabebe lang. Ngunit sa puso ni Aling Linda, isa na itong desperadong paraan para maalala ang mga dapat tandaan. At sa mga simpleng palatandaan na ito, na binaliwala ng anak, nagsimula ang paglalakbay nilang mag-ina sa isang sitwasyong hindi na basta maaayos ng paumanhino o sorry lamang. Maagang gumising si Riza para maghanda sa trabaho. Habang nag-aalmusal, naramdaman niyang may kakaiba sa sinangag. Sunog ang lasa at may bahid ng mapait. Ma, ano to? Parang sinunog mo na ata to sa sobrang init. Reklamo niya habang iniluluwa ang kanin. Lumapit si Aling Linda. Hawak ang sandok at napakunot noo. Ay nako, pasensya ka na anak. Akala ko kasi hindi pa luto, kaya iniwan ko ng matagal. Matalaga, ilang taon ka nang nagluluto? Ngayon ka pa nagkakamali ng ganyan? Sagot ni Riza, sabay tayo at tinapon ng pagkain sa basurahan. Nako, pasensya ka na anak. Nalito lang siguro ako. Mahina niyang sagot. Naglakad si Riza papuntang banyo para maligo. Pagbukas niya ng pinto, may malalaking chunks ng sabon na natunaw sa loob ng inidoro. Ma!
Nilagyan mo na naman ba ng sabon to? Bakit may Joy dito? Narinig niyang lumapit ang ina at nahihiyang umiti. Pasensya na anak, akala ko kasi dapat linisin. Nakalimutan ko anak, sorry. Ma, ano ba talagang nangyayari? Hindi ko na alam kung umaarte ka lang o talagang may mali sa'yo. Bulalas ni Riza. Isang gabi, habang nanonood ng balita si Riza, biglang nagtanong si Aling Linda. Anak, nandito ba si tatay mo? Di ba kanina pa siya sa sala? Napalingon si Riza sa gulat. Ma, matagal nang patay si Papa. Ha? Bumungad ang lungkot sa mukha ni Aling Linda. Pero hindi ko maalala, anak. Hindi ka agad nakasagot si Riza. Tila may biglang kumirot sa dibdib niya. Ngunit mabilis rin niya itong tinakpan ng inis. Ay naku ma, paulit-ulit na lang talaga. Lumipas ang mga araw. Mas naging malala ang pagkalito ni Aling Linda. Minsan, sinabuyan niya ng tubig si Riza. Iniisip na magnanakaw ito. Minsan din, sinulat niya ang pangalan niya sa lahat ng gamit sa kusina, pati sa mga itlog sa refrigerator. Dito na napuno si Riza. Ma, patigilan mo na tong drama mo. Nakakahiya na oh. Parang gusto mo talagang mawalan ako ng pasensya sa'yo. Umiiyak si Aling Linda sa sulok ng sala. Ngunit hindi na siya nilapitan pa ni Riza. Sa isip niya, ang inay sadyang magpapapansin lamang. Isang hapon, nadatnan niyang bukas ang pintuan ng bahay. Nakita niya ang ina. Nakatayo ito sa labas, nakatingin sa kalye. Tila may hinihintay. Ma, anong ginagawa mo dyan? Gabi na. Anak, hinihintay ko lang ang tatay mo. Di ba sabi mo susunduin niya ako ngayon? Natigilan si Riza. Ma, matagal nang patay si Papa. Ilang taon na yun oh. Ilang beses ko na pong sinabi sa'yo yan. Ano bang mali sa'yo? Ngunit wala na sa katinuan ang tingin ng ina. Tila ba nakikita pa rin ito ang kanyang asawa sa hindi kalayuan. Sa halip na yakapin o damayan, naglakad si Riza pabalik ng bahay. Umiling sabay-sabi ng, kung maarte ka man o totoo man yan, nakakapagod ka na ma. At sa bawat sandaling may pagkalimot ang ina, at sa bawat inis na reaksyon ng anak, mas lalong lumalalim ang lamat sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, masama ang loob ni Riza habang naglalakad papuntang trabaho. Hindi siya mapakali. May kumugulo sa isip niya. Habang nakaupo sa bus, biglang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng ina kagabi, patungkol sa ama niyang matagal nang patay. Nakita niyang muli sa gunita ang malalim na lungkot sa mata ng kanyang ina. Ang tila pagkaligaw nito sa realidad. Bakit kaya ganun siya ngayon? Tanong niya sa sarili. At bakit ako naiinis imbis na maawa sa nanay ko? Pagdating sa opisina, hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga nakakalimutang bagay ng ina. Ang mga hindi may paliwanag na kilos nito. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Pumunta siya sa CR at sinubukang kalmahin ang sarili. Ngunit hindi niya na napigilan ang luha. Baka hindi lang talaga pag-arte to. Bulong niya. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Wala si Aling Linda sa karaniwang pwesto nito sa sala. Ma? Tawag ni Riza. Ma, nandiyan ka ba? Walang sumagot na kahit isa. Mabilis siyang naghanap sa buong bahay. Sa kusina, sa kwarto, pati na rin sa labas ay wala. Hanggang sa marinig niya ang boses mula sa likod ng bahay. Doon nakita niya ang ina na nakaupo sa damuhan. Yakap-yakap ang lumang una ng asawa nito. Ma, bakit nandito ka? Anong oras na oh? Sigaw ni Riza, galit at nag-aalala. Lumingon si Aling Linda, tila naguguluhan. Nasaan kaya ang asawa ko? Dapat susunduin niya ako. Teka, sino ka? Napahinto si Riza. Napansin niyang luhaan ng ina at tila hindi siya kilala nito. Ma ako si Riza. Anak niyo. Riza? Bulong ng ina. Waring iniisip pa. Wala akong anak na Riza.
Si Lily lang ang anak ko, hindi ba? Yung paborito ng tatay niya. Napaatras si Riza. Tuluyan ng naluha. Ma ako yun. Ako si Riza. Lily rin ang palayaw ko. Ngunit hindi siya pinansin ng ina. Patuloy itong nagbulong sa sarili. Tila binabalikan ang mga alaala ng nakaraan at hindi makita ang kasalukuyan. Umupo si Riza sa tabi nito at dahan-dahang niyakap ang ina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang matinding epekto ng sakit nito. Hindi ito parte ng pag-iinarte. Hindi ito drama. Isa itong karamdaman na tahimik na sumisira sa alaala at pagkatao ng isang taong minsan ay naging kanyang tahanan. Pasensya ka na, Ma. Bulong niya habang ang luhay dumadaloy sa pisngi. Hindi ko alam. Akala ko, nag-iinarte ka lang. Pero totoo na pala. Tahimik lamang si Aling Linda. Hindi niya na mabalikan ang mga alaala. Ngunit ang init ng yakap ng anak ay tila bumalikwas sa puso niyang malamig sa kasalukuyan. At doon naramdaman ni Riza ang matinding pagsisisi. Na sa lahat ng pagkakataong kailangan siya ng ina, pinili niyang maniwala na nagpapanggap lamang ito. At nasabihan pa niya ng mga masakit na salita. Simula ng araw na yon, tila nabuksan ang paningin ni Riza. Paningin niya sa katotohanan. Hindi na siya makatulog ng maayos. Gabi-gabi bumabalik sa isipan niya ang mga pagkakataong sinisigawan niya ang kanyang ina. Tinatawanan ng pagiging makakalimutin ito. At pinagsasabihan madalas ng masasakit na salita. Hindi niya na mabura sa isipan niya ang tingin ng isang taong naliligaw sa sariling alaala. Kinabukasan, nagdesisyon siyang linisin ang lumang aparador ng kanyang ina. Baka sakaling may mga gamit na makakatulong para maalala nito ang sarili. O kahit paunti-unti ay maibalik ang koleksyon nila. Isa-isang binuksan ni Riza ang mga kahon. May mga lumang damit, panyo, lumang relo ni tatay, at isang photo album na nakabalot sa tela. Binuksan niya ito, at unang larawan ay ang kasal ng kanyang ama't ina. Sumunod naman ang litrato nila sa isang picnic. May kuha rin noong binyag niya. Sa bawat pahina, may pangalan sa ilalim. Riza, 2 taong gulang. Riza's graduation, and Riza's birthday. Napahinto siya sa isang pahina. May litrato siya habang natutulog sa sofa. Yakap siya ni Aling Linda. Sa ilalim nito ay nakasulat ang prinsesa ng buhay ko. Kahit mahirap ang buhay, siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Tumulo ang luha ni Riza. Ma, bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang larawan. Naramdaman niyang pumasok sa kwarto ang ina. Nakita siya nito habang hawak ang album. Ano yan? Tanong ni Aling Linda. Tila magiliw pero nalilito pa rin. Mga litrato natin, Ma. Naalala niyo pa ba to? Tinanong ni Riza habang pinapakita ang larawan ng binyag. Sandaling tumitik si Aling Linda. Saka ito ngumiti. Ay, ang cute naman ng batang yan. Sino ba siya? Doon muling nadurog ang puso ni Riza. Ako po yan, Ma. Ako po yung anak niyo. Anak kita? Sagot ni Aling Linda habang gulat na gulat. Pero hindi ko maalala. Hindi na napigilan ni Riza ang sarili. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ina. Ako po si Riza. Ako po yung dahilan kung bakit kayo lumalaban noon. Sabi niyo sa sulat sa likod ng litrato. Hinaplos ni Aling Linda ang buhok ng anak. Tila otomatikong kilos ng isang ina. Ngunit wala pa ring pagkilala sa mga mata niya. Mula sa likod ng album, may isang papel na nahulog. Isa itong reseta o resulta ng pagsusuri. Early onset of Alzheimer's disease. Nanlambot si Riza. Kaya pala. Ngunit huli na ang lahat. Huli na nang malaman niyang hindi nagpapabebe o nag-iinarte ang kilos ng kanyang ina. Kung hindi isang karamdamang unti-unting binubura ang kanilang mga alaala, ang kanilang relasyon, at ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagbalik ng tingin niya sa ina, nakita niyang muling nilalaro nito ang isang lumang laruan
na pag-aari niya noong bata pa lamang siya. Tila naghahanap ito ng koneksyon sa mundong unti-unti niyang rinakalimutan. At sa mga larawan ng kahapon, doon nagsimulang muli ang anak na bumawi sa ina, kahit paunti-unti at kahit masakit. Mula noong araw na iyon, nagbago ang lahat kay Riza. Hindi na siya ang dating anak na laging iritable, padabog magsalita, o mabilis mainis sa simpleng kalimot ng kanyang ina. Ngayon, bawat pagkilos ni Aling Linda ay kanyang pinagmamasdan. May pangunawa, may pasensya, at higit sa lahat ay may pagmamahal. Tuwing umaga, siya na ang nag-aayos ng almusal. Bagamat mag-isa siyang kumikilos sa kusina, hindi niya alintana ang pagod. Sa bawat sandok ng sinangag at piniritong itlog, iniisip niya ang mga panahong inaalagaan siya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Isang araw, habang pinapakain niya ang ina, bigla itong napatigil. Riza, Mahina nitong sabi. Napalingon si Riza. ma? Manaalala niyo na ako? Tumango si Aling Linda. Oo anak, sandali lang. Pero naalala kita. Ikaw yung batang mahilig magkulot ng buhok sa daliri. Napangiti si Riza, kahit na ang mga mata niya ay nanlalabo na. Ako nga po yun, ma. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas. Muling lumabo ang tingin ni Aling Linda. Ikaw ulit sino? Masakit sa puso, pero natutunan na ni Riza ang tanggapin. Sa halip na mainis, ay ngumiti na lamang siya. Ako po yung anak nyo. Sabi ni Riza. Masaya ako at kahit saglit lang ay naalala nyo ako. Araw-araw ay parang paikot-ikot. Minsan parang bumabalik sa dati ang ina. Ngunit mas madalas ay naglalakad ito sa loob ng bahay na tila hinahanap ang sarili. Minsan tinatawag nito ang asawa niya. O pati na rin ang sarili nitong ina. Minsan, bigla na lamang iiyak habang yakap-yakap ang isang lumang kumot. Sa bawat hakbang ng ina, sinusundan siya ni Riza. Sa bawat tanong na paulit-ulit, sinasagot niya ng buong tiyaga. Gumawa siya ng memory board. Nilagay niya ito sa litrato nilang mag-ina. Ng mga pangalang may label ng mga petsa, lugar, at kahit simpleng larawan ng kutsara at pati na rin tinidor. Umaasa siyang kahit papaano ay makakatulong ito. May pagkakataong hindi na alam ni Aling Linda kung paano gamitin ang palikuran. Tinuruan niya itong muli, gaya ng pagtuturo ng isang ina sa sanggol. May mga araw na kailangan niya itong paliguan, bihisan, pakainin sa kusina, at sa bawat sandaling iyon, unti-unti niyang nauunawaan ang kanyang kabuuan ng sakit na ito. Hindi lang ito pagkawala ng alaala, o hindi unti-unting pag-uurong ng pagkatao. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang balikan ang nakaraan, hindi para masaktan, kung hindi para mapagtanto ang halaga ng bawat simpleng alaala. Isang gabi, habang magkatabi silang natutulog, biglang bumulong ang ina. Salamat anak. Kahit hindi ko maalala minsan, nararamdaman kong mahal mo pa rin ako. Hindi alam ni Riza kung guni-guni lang ba ito ng puso niya o totoo na talaga. Pero iyon lang ang kailangan niya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi at niyakap niya ang inang paunti-unti nang nawawala sa mundo ang mga alaala. Lumipas ang ilang mga linggo at naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Riza ang pag-aalaga kay Aling Linda. Sanay na siyang paulit-ulit na tanungin kung sino siya. Sanay na rin siyang tanungin kung anong araw na, kung nasaan ang yumaong ama, at kung bakit iba na ang itsura ng bahay nila. Isang hapon, habang pinapaliguan niya ang ina, napansin niyang may sugat ito sa tuhod. Ma, bakit hindi niyo sinabi na nadapa kayo? Tanong niya, habang dahan-dahang nililinis ang sugat. Hindi ko maalala. Mahinang sagot ni Aling Linda. Parang tinusok ang puso ni Riza. Sa bawat araw, unti-unting nabubura ang kakayahan ng ina na maalala ang sariling katawan, pagkatao, at iba pa. Ibang-iba na ito sa dating masigla.
masayahin, at matatag na ina na kilala niya. Nang gabing iyon, habang natutulog ang kanyang ina, nakaupo si Riza sa gilid ng kama. Hawak niya ang isa sa mga lumang notebook ng ina. Mga resibo, mga listahan ng bayarin, at mga simpleng tala ng pang-araw-araw na gastos. Sa likod ng huling pahina, may nakasulat doon. Kapag dumating na ang mga araw na hindi kita makilala, sana wag mo akong sukuan, anak. Kasi kahit hindi ko masabi, ay mahal na mahal kita. Hindi niya napigilang umiyak. Parang may tinik na tumusok sa kanyang puso. Bakit noon ay hindi niya nakita ang sakripisyo ng ina? Bakit noong malusog pa ito, ay pinairal niya ang inis at pagiging abala sa sarili? Kinabukasan, dinala niya si Aling Linda sa isang neurologist. Doon kinumpirma ang hinala. Advanced stage of Alzheimer's disease. Mabilis ang paglala. Mas kaunti na ang mga oras na nasa realidad ang ina. Mas madalas nang wala ito sa sarili. Binigyan sila ng listahan ng mga dapat gawin. Routine, medication, at constant presence. Sinabihan rin siya ng doktor na sa bandang huli, maaaring tuluyang hindi na siya makilala nito. Hindi na ba siya gagaling, Dok? Tanong na Riza, na halos pabulong. Umiling ang doktor. Pasensya na, pero hindi na. Hindi natin pwedeng pahabain ang panahon na naaalala ka niya sa pamamagitan lamang ng pagmamahal at pangunawa. Pag-uwi nila, napagdesisyonan na Riza, nabawasan ang oras sa trabaho at magtrabaho na lamang mula sa bahay. Pinili niyang unahin ang pag-aalaga sa ina kaysa sa pag-abot ng sariling ambisyon. Sa tuwing binibigyan niya ito ng gamot, inaalalayan sa paglalakad o pinapakain. Pakiramdam niya ay nababayaran kahit papaano ang mga panahong siya naman ang inalagaan nito. Minsan, habang tinutulungan niya ang ina sa pag-upo, bigla siyang hinawakan nito sa pisngi. Salamat, anak. Napatingin siya. Naalala niyo na po ako, Ma? Ngumiti si Aling Linda. Mahina ang ngunit po. Hindi ko alam kung sino ka, pero pakiramdam ko ay mahalaga ka sa buhay ko. At doon, muling tumulo ang luha ni Riza. Sapagkat kahit pa naglalaho ang alaala, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nawawala. Dumating ang panahong halos hindi na bumabangon si Aling Linda sa kama. Mahina na ang katawan nito. Hirap na sa pagkain at madalas ay tulala. Para kay Riza, bawat araw ay isang laban. Laban sa emosyon. Laban sa panghihinayang. Laban sa katotohanang unti-unting nawawala ang taong minsang nagsilbing mundo niya. Isang umaga, habang pinapalitan niya ng damit ang kanyang ina, napansin niyang tahimik lamang ito, nakatingin sa kisame. Wala ni isang salita. Ma? Bulong niya, sabay hawak sa kamay nito. Hindi gumalaw si Aling Linda, ngunit nang maramdaman ang haplos ng anak, marahan itong kumarap. Tumingin kay Riza, tila may sinisilip sa ilalim ng makapal na ulap ng kalimot. Riza, Mahina, halos pabulong. anak ko. Parang tumigil ang mundo ni Riza. Ma ako po ito. Naalala niyo na po ako? Sandali lang. Pero, oo, ikaw nga. Ikaw yung batang mahilig yakapin ako kapag takot sa kulog. Pumikit si Aling Linda. Lumuluha. Ang tagal kong hinanap yung yakap na yon. Yumakap kaagad si Riza. Mahigpit. Parang ayaw niya nang bumitaw. Nandito na po ako, Ma. Ako po to. Hindi ko na po kayo iiwan. Mula sa araw na yon, naging mas madalas ang mga sandaling parang bumabalik ng alaala ni Aling Linda. Ngunit mas mabilis ring nawawala. Sa isang saglit, tinatawag siya bilang anak. Sa kasunod, tinatanong muli kung sino siya. Isang gabi habang umuulan sa labas, niyakap ni Riza ang ina habang magkasabay silang nakahiga sa kama. Nakikinig lang sila ng patak ng ulan sa bubong. Doon muling nagsalita si Aling Linda. Anak, kapag nawala na ako, huwag mong iwan ang sarili mo sa lungkot, ha?
Alam kong hindi ako naging perpektong ina sa'yo, pero sana patawarin mo ako kung minsan ay nasasaktan kita. Nanginig ang boses ni Risa. Wala po kayong kasalanan, Ma. Ako po ang dapat na humingi ng tawad. Sa lahat ng pagkakataong hindi ko kayo naintindihan. Tumango si Aling Linda, saka ngumiti. Patawad at salamat, anak. Yun lang ang gusto kong marinig. Kinabukasan ay hindi na nagising pa si Aling Linda. Payapa ang mukha nito. Parang natutulog lang. May hawak itong larawan ni Risa sa dibdib, na para bang iyon ang huling alaala niyang pilit na pinanghahawakan. Hindi makapaniwala si Risa. Napakabigat ng dibdib niya. Parang may puwang na hindi na kailanman mapupunuan. Hagulgol siya ng hagulgol ng mga sandaling iyon. Patak ng patak ang kanyang mga luha at punong-puno ng hinagpis ang kanyang puso. Pero sa likod ng lahat ng sakit, may aral siyang yakap-yakap at daladala. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng alaala, kung hindi sa lalim ng pag-unawa at sakripisyo. Di kalaunan, inilibing na nga si Aling Linda sa tabi ng kanyang asawa, matapos ang 7 araw na burol. Binasa ni Risa ang mga salita na nakasulat sa puntod nito. Sa kabila ng paglimot, ikaw ang aming alaala ng wagas na pag-ibig. Hindi kita makakalimutan, Ma. Makalipas ang libing, tahimik lang ang bahay. Wala na ang tunog ng mga yabag ni Aling Linda. Ang paulit-ulit na pagtawag niya sa pangalan ni Risa o ang mga tanong na kailanman ay hindi na masasagot muli. Sa kabila ng katahimikan, malakas ang pag-ikot ng alaala sa isipan ni Risa. Mga larawan ng nakaraan, mga sandaling hindi na niya maaaring balikan. Araw-araw, nakaugalian na niyang dumaan sa kwarto ng ina. Pinapanatili niya itong maayos at malinis. Ang unan ay nakaayos rin. Ang kumot ay maayos na nakatiklop sa paanan ng kama. At ang mga litrato nilang mag-ina ay nakahanay pa rin sa mesa. Minsan, mauupo lamang siya roon. Tahimik, habang hawak ang lumang notebook na may nakasulat na liham. Doon niya binabalikan ang mga salita ng kanyang ina. Mga salitang puno ng pag-unawa, pangangalaga, at pagmamahal. Kapag dumating na ang araw na hindi ko na maalala kung sino ka, sana maalala mo pa rin kung sino ako sa puso mo. Hindi niya kayang basahin iyon nang hindi naiiyak. Dahil ngayon, siya na ang may bitbit ng lahat ng alaala. Siya na lamang ang tagapagdala ng kwento nilang mag-ina. Siya na lamang mag-isa sa buhay at wala na siyang kasama. Isang araw, sa isang programa ng barangay ukol sa dementia awareness, inimbitahan si Risa bilang isa sa mga panauhing tagapagsalita. Sa una, nag-atubili siya, pero naisip niyang ito ang isa sa mga paraan para mabigyang saysay ang lahat ng pinagdaanan nila at para maging aware ang iba na mayroong palang ganitong sakit. Tumayo siya sa harap ng mga tao, bitbit ang litrato ng kanyang ina. Ang Alzheimer's ay hindi lang basta pagkalimot. Ito ay unti-unting pagkawala ng sarili, ng mundo, ng ugnayan sa mga mahal sa buhay, at iba pa. Ngunit may isang bagay na hindi nito kayang purihin. Ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pangalan, ng pagkilala, o ng eksaktong alaala. Ito ay nararamdaman, tumatagos at nananatili. Nagpalakpakan ng mga nakapakinig. Luwa sa mga mata ng mga nakikinig ang makikita. At sa puso ni Risa, may kakaibang ginhawang pumalit sa dating puwang ng pangulila. Simula noon, naging aktibo siya sa pagkalap ng impormasyon patungkol sa demensya. Tumutulong siya sa mga pamilyang dumaranas ng parehong pagsubok. Ginagamit niya ang sakit ng nakaraan upang maghatid ng liwanag sa iba. Sa tuwing may magtatanong kung paano niya nalampasan ang lahat, isa lamang ang sinasabi niya. Natuto akong magmahal kahit hindi ko laging natatandaan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi naghihintay ng kapalit. Ito'y kusang ibinibigay, kahit masakit at kahit mahirap, lalo na para sa aking ina. Sa huli,
Naiwan man si Risa na mag-isa, buo naman ang kanyang puso dahil sa kabila ng lahat, napatunayan niyang walang sisay ang alaala kung wala ang tunay na pag-ibig. At sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa gabi, sa bawat katahimikan ng umaga, naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ina. Ito ay ang boses ng ina sa kanyang puso. Mahina man, ngunit napakalinaw. Anak, kahit makalimot ako, mahal na mahal kita, magpakailanman. Lumipas ang ilang mga taon. Patuloy na ipinagpatuloy ni Risa ang kanyang misyon sa pagtulong sa mga pamilya ng may sakit na Alzheimer. Hindi siya naging doktor o eksperto, ngunit ang karanasang kanyang dinaanan ay naging impormasyon sa iba. Ginamit niya ang mga alaala ng kanyang ina upang magbigay liwanag sa mga madadilim na kalsada ng mga tao sa kaparehong sitwasyon nila. Naging bahagi siya ng isang samahan ng mga nag-aalaga sa mga may demensya, kung saan siya ang naging isang aktibong miyembro ng kanilang suporta at awareness campaign. Habang siya ay nagtuturo sa mga pamilya kung paanong mag-alaga, laging muling bumabangon ang mga alaala ng kanyang ina. Ang mga simpleng sandali, ang mga sakripisyo, at ang pag-uusap na hindi na muling magaganap pa. Ngunit kahit wala na si Aling Linda, patuloy pa ring umuukit ng bagong alaala si Risa, hindi lamang para sa kanyang ina, kung hindi para sa lahat ng nag-aalaga at nagmamahal sa mga may Alzheimer's. Bumalik siya sa lugar na itinaguyod nila ng ina, isang maliit na tahanan na puno ng pagmamahal, hirap, at pati na rin sakripisyo. Pinanatili niya ito bilang isang paalala, hindi ng sakit, kung hindi ng mga aral na itinuro ng buhay at ng pag-ibig. Hindi niya pinangarap na maging isang eksperto o tagapagsalita. Ngunit ang kanyang kwento ng pagsisisi, pag-unawa, at walang sawang pagmamahal ang siyang naging gabay sa iba. Sa bawat pagkakataon na nagpapasalamat ang mga tao sa kanya, nararamdaman niyang kahit pamawala ang lahat ng alaala, merong isang bagay na laging magpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay. At iyon ay ang pagmamahal na walang hanggan. Sa bawat gabi, bago matulog, ay kinakausap niya ang kanyang ina. Ma, sana kung nasaan ka man ngayon, maramdaman mong mahal na mahal kita. Hindi kita nakakalimutan. Hindi kita pipitawan. Sa mga simple at tahimik na sandali, naalala ni Risa ang mga huling salitang iniwan ng kanyang ina. Hindi sa mga labi, kung hindi sa kanyang puso. Mahal kita, magpakailanman, anak.